Abala si Charity sa paghahanda para sa nalalapit na fine art auction ng Brush and Soul Charity Gallery. Ang nag-iisang local branch niya dito sa Pilipinas, pero ang pinakasikat at mamahaling mga painting sa buong Asia. Lumaki si Charity sa mayamang pamilya. May 3 silang kumpanya na kumikita ng bilyones buwan-buwan at may mga ari-arian pa. Pero hindi iyon naging dahilan para maging isang spoiled brat siya. Lumaki siya bilang isang responsable at independent na babae. Sinuportahan siya ng kanyang mga magulang sa passion niyang maging isang artist. At ngayon, nakamit na niya ito. Anak, baka pwede mo munang ipagpabukas yan. Magpahinga ka na. Masyado mong pinapagod ang sarili mo sa trabaho. Magahating gabi na baka magkasakit ka pa. Sambit ng ama ni Charity sa kanya. Okay lang po ako, Dad. Malapit na po ako matapos. Bukas na po kasi ang auction ng mga paintings ko. Isa to sa ipapabid ko sa mga customers. Actually, ito po talagang pinakamahal sa lahat. Dapat lang na, yan ang pinakamahal, anak. Pinagpuyatan mo yan ngayon ikumpara sa iba. May inspirasyon po kasi ako dito, Dad. Inspirasyon? Ibig sabihin, may boyfriend ng panganay ko? Bakit hindi mo lang ipakilala sa akin bata ka? Dad, wala po akong boyfriend at wala pa po sa isip ko yan ngayon. Nakafocus lang po ako sa career at business ko. Okay lang naman magka-boyfriend, anak, para maging masaya naman ang buhay mo. Basta ba't piliin mo lang ang tamang lalaki para sa'yo? Ayoko kasing masaktan ka sa bandang huli. Dad, I appreciate your concern, pero sa ngayon, kayo po ni Mami at Cholo ang priority ko. Ang sweet mo talagang bata ka. Napakaswerte talaga namin sa'yo, anak. Mahal na mahal ko po kayo, Dad. Mahal na mahal ka din namin ng mami mo. Alam ko naman po yun Sige na po, magpahinga na po kayo, Dad. Bawal pa naman kayong magpuyat dahil dyan sa high blood nyo. Oo nga Sige na, matulog ka na din pagkatapos mo dyan. Good night, anak. Good night din, Dad. Maya-maya pa, natapos din si Charity sa pagpipinta niya at humiga na siya sa kama. Kinabukasan, maaga siyang nagising para bumili ng bagong damit na maisusuot sa auction mamaya. Ito kasi ang kauna-unahang pagpapakilala niya bilang artist at owner ng art gallery dito sa local branch na bagong bukas lang sa Pilipinas. Pagkatapos kumain at maligo, nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang para umalis. Mag-iingat ka, anak. Good luck mamaya. Alam kong maraming mga millionaires ang magbibid dyan sa mga paintings mo. Alam ko po, Dad. Tiwala naman po ako sa mga gawa ko. Sa ibang bansa pa nga lang sold na mga paintings na gawa ko I know, anak. Sige na, umalis ka na para makauwi ka ng maaga. Baka malate ka pa sa event. Susunod na lang kami ng mami mo pagkatapos ng meeting namin. Sige po, Dad. I'll go ahead. Habang binabaybay ang daan papunta sa syudad, napatingin naman si Charity sa isang batang nangangalakal ng basura sa gilid ng daan. Agad naman siyang huminto sa gilid at tinawag ang batang lalaki. Totoy, halika nga dito. May ibibigay ako sa'yo. Talaga, ate? Ano pong ibibigay niyo? Ano bang gusto mo? Pagkain po para sa pamilya ko. Wala po kasi kaming ulam lagi sa bahay at may sakit pa pong kapatid ko. Ganun ba? Kaya ka ba nangangalakal ng basura? Opo, ate. Ang pera po kasing kikitain ko dito ay pambili ng gamot ng kapatid ko. At kung malaki naman po ang kita ko, binibili ko po ng bigas para hindi po kami magutom. Bakit kailangan mo pang mangalakal? Wala bang trabaho ang mga magulang mo? Wala na po kaming tatay. Nanay na lang po ang meron kami. Pero hindi po sapat ang kinikita niya sa paglalabada at pagtitinda ng gulay. Lalo na po't mahal po ang gamot ng kapatid ko. Nakakaawa ka naman, Totoy. Bilib ako sa iyo dahil sa pagtulong mo sa nanay mo at pagmamahal mo sa kapatid mo. Mabuti pa, sumakay ka na sa kotse ko at ihahatid kita sa inyo. Doon ko nalang ibibigay ang tulong ko kasi malaking halaga to
at baka mapano ka pa sa daan pag may nakakita sa binigay ko sa'yo. Sige po ate, salamat po. Siya nga pala, ako si Charity. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Junjun po, pero pwede niyo din po akong tawagin na Totoy. O siya, sumakay ka na sa kotse ko, dali. Agad na sumakay ang batang lalaki sa kotse niya at pagkadating nila sa eskinita papasok sa bahay ng batang lalaki, agad silang pumasok. Walang kaarte-arte na pumasok si Charity sa maliit na eskinitang iyon. May mga basura pa sa gilid at nagchichismisa ng mga babaeng matanda na. Lahat ng tao pinagtitinginan siya at pinagbubulungan dahil bagong mukha lang siya doon. Hindi nilang niya iyon pinansin hanggang sa makarting na sila sa isang maliit na barong-barong. Nay! Nay! May bisita po tayo! Nandito po si Ate Charity para tulungan tayo. Magandang tanghali po, Manang. Nandito po ako para magbigay ng tulong. Tulong? Anong tulong ba yan, Iha? Magbibigay po ako ng 50,000 para makapagsimula po kayo ng negosyo at makabili din po ng pagkain ninyo sa araw-araw. Kasya na po ba yon? Diyos ko, totoo ba yan? Opo, totoo po, Manang. Kaya nga po ako nagpunta rito para maging safe ang pera na ibibigay ko kay Totoy. Diyos ko, isa kang malaking milagro, Iha. Kailangan na kailangan talaga namin ng pera ngayon. Dahil hirap na akong buhayin ng mga anak ko. Lalo na't may sakit pang bunsong kapatid ni Junjun. Huwag na po kayong mag-alala. Ire-refer ko po kayo sa ospital namin. Wala na po kayong babayaran sa check-up at gamot niya. Nako, salamat talaga, Iha. Hulog ka talaga ng langit. Sobrang bait mo. Eto po ang pera. Babalik nilang po ako dito bukas ng umaga para maihatid po kayo sa ospital namin. Gustuhin ko man ngayon, pero may importanteng lakad pa po kasi ako. Sige lang, Iha. Okay lang. Maraming salamat talaga sa iyo. Hindi na nagtagal pa si Charity at nagpaalam na siya agad. Nagpresenta naman si Junjun na ihatid siya bilang pasasalamat. Ayaw na sana niya, pero mapilit ang batang lalaki dahil baka mapagtripan daw siya dahil dayo lang siya. Maraming salamat po ulit, ate. Tatanawin ko pong utang na loob ito paglaki ko. Hahanapin po kita kapag nakapagtrabaho na po ako. Mag-aral ka ng mabuti, iho, para matulungan mo ang mga magulang mo at matupad ang pangarap mo. Opo, ate. Pangako po yan. Niyakap siya ng batang lalaki at niyakap din niya ito bago siya sumakay sa kotse. Pero nang nakapasok na siya sa kotse niya, ayaw naman umandar ng makina. Lumabas siya para buksan ang hood ng kotse, pero hindi naman niya matukoy ang problema. Diyos ko naman, bakit ngayon pa ako nasiraan? Hindi ako pwedeng malate. Teka nga, tatawagan ko si Emily. Napakamot naman siya ng ulo nang hindi niya makontak ang kaibigan dahil walang signal ang area na kinaroroonan niya. Lumapit naman sa kanya ang batang lalaki na hindi pa pala nakaalis ng tuluyan. Ate, may problema ba? Ayaw kasi mag-start ng kotse ko. Kailangan ko nang umalis. Hindi kasi ako pwedeng malate sa event, lalo na't hindi pa ako nakabihis ng maayos. Naku, sorry po talaga. Wala bang signal dito? Hindi po ako sigurado kasi wala naman po akong cellphone. Pero wala po yata eh. Diyos ko, wala ka bang kilalang mekaniko dito? Wala po, ate eh. Diyos ko, paano kaya to? Bigla namang dumating ang kaibigan ni Junjun na nakasakay sa bisikleta. Napatingin naman siya sa bisikletang gamit ito. Naalala niya ang bisikleta niya sa bahay na kasing laki nito. Naisip niyang makakarating naman siguro siya ng 1 oras papunta sa art gallery kung magbabike siya. Kahit hindi na siya mag-ayos pa, maayos naman din ang damit niya kahit simple lang. Totoy, pwede ko bang rentahan ang bisikleta mo? Ibabalik ko na lang bukas. Magbabayad ako kahit magkano. May importante kasi akong pupuntahan. Naku ate, baka di nyo na po ibalik ang bisikleta ko. Totoy, pangako, babalik ako. Nandito naman ang kotse ko. Nasiraan lang kasi ako ng makina.
Oo nga, Roro. Pahiramin mo muna si ate. Total, babayaran ka naman. Tsaka, alam mo ba binigyan niya kami ng pera para pambili ng pagkain at ipapagamot din niyang kapatid ko? Talaga? Totoo ba yan? Oo, Totoy. Maniwala ka. Sige po, 200. Go ako. Sige, salamat talaga, Totoy. Sa kabila ng aberya ng kotse niya, sobrang natuwa si Charity nang sumakay siya sa bike na para bang bumabalik sa kanyang alaala ang 15 anyos na batang siya. Hindi naman din mainit ang sikat ng araw dahil malilim ito, kaya napaka-presko ng hangin na nalalanghap niya hanggang sa di na niya na malayang nakarating na siya sa mismong art gallery. Pagkarating niya ay pinarada niya ang bisikleta sa harapan ng building. Agad naman siyang nilapitan ng isang guard na bago lang sa paningin niya. Hoy miss, alam mo bang bawal magpark ng bisikleta dito? Bakit naman bawal? I-parking area to. Oo nga, pero parking area lang yan para sa mga big time customer namin. Hindi cheap tong building na to para tumanggap ng taong nakabisikleta yan. Para lang alam mo, millionaire sa mga client namin dito. Hindi mo ba ako kilala? Bakit? Sino ka ba, ha? Huwag mong pakialaman ng bisikleta ko kung ayaw mo mawala ng trabaho. Huy babae, sino ka ba para pagbantaan ako? Tingnan mo nga yung itsura mo. Hindi ka nababagay dito. Kaya pwede bang alisin mo na yung bisikleta mo bago ko yung kalad ka rin at sirain? Bigla namang may lumapit na babaeng staff na nakapansin sa kanilang dalawa. Anong nangyayari dito? Eto kasing babaeng to, ang tigas ng ulo. Dito ba naman ipinaradang madungis na bisikleta niya? Aba! Huy babae, huwag nang matigas ang ulo. Umalis ka dito kasama yung bisikleta mo. Ngayon din. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Guard, ano pang hinihintay mo? Kalad ka rin mo ng bisikleta niya. Agad na nilapitan ng guard ang bisikleta at kinaladkad. Pero napatigil sila pareho nang magsalita si Miss Torres, ang head nila sa likuran. Anong nangyayari dito, madam? Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang marinig ang sinabi nito kay Charity at nakita nila itong yumuko para magbigay ng respeto sa kanya. Madam? Bagong empleyado ba sila dito? Opo, madam. Bakit po? Ano pong ginawa nila sa inyo? Nakita mo naman kung paano nila kinaladkad ang bisikleta ko, di ba? Bisikleta niyo po yan, madam? Hiniram ko lang yan dahil nasiraan ang kotse ko at hindi naman importante kung bisikleta ko yan o hindi. Ang importante sa akin ngayon ay matanggal sila sa trabaho. Mga walang modo? Opo, masusunod po, madam. Effective today. Tanggal na kayo sa trabaho, Mr. Castro at Miss Reyes. Teka, bakit? Sino ba siya? Bakit basta-basta niyo na lang po kaming tatanggalin dahil lang sa sinabi niya? Bakit tinatawag niyo po siyang madam? Hindi niyo ba alam na siyang may-ari ng Brush and Soul Charity Gallery? Ano? Patay. Bakit hindi ko siya agad nakilala? Bakit kasi nakabisikleta lang siya? Hindi naman siguro kayo mga bingi. Narinig niyo ang sinabi ni madam na nasiraan siya. At hindi na mahalaga kung nakabisikleta siya o hindi. Ang mahalaga ay marunong kayong rumispeto, ano man ang katayuan niya sa buhay. Paalisin mo na sila dito, Torres. Huwag mong kalimutang ibigay ang kabuuan ng sahod nila para wala na silang habol sa atin. Napaluhod ang babae at ang guard ay nagmakaawang umiiyak habang hawak ang magkabilang paa niya. Madam, patawarin niyo po ako. Pakiusap. Kailangan ko po ng trabaho. Ako pong inaasahan ng pamilya ko. Ako din po, madam. Patawarin niyo po ako. Ako pong breadwinner ng pamilya namin. May sakit po ang nanay ko. So main provider pala kayo ng pamilya? Pero kung makaasta kayo kanina, akala niyo anak kayo ng presidente. Alam ko po nagkamali ako. Naging malupit ako at mapanghusga. Ang sama-sama ko po. Eto din kasing si Gardy. Nadala lang talaga ako. Sorry po talaga, madam. Hindi na po mauulit. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero simula bukas,
ilalagay ko na kayo sa posisyon kung saan kayo nababagay. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Mas bagay kayong tagalinis ng banyo kasi doon hindi niyo na kailangan pang humarap sa mga tao. Ang kailangan ko kasi dito ay yung may mga mabuting puso, yung marunong makitungo ng maayos at hindi mapanghusga sa kapwa. Ako nang bahalang humanap ng kapalit sa inyo bukas. Wala nang nagawa pa ang dalawang empleyado nang iwan sila ni Charity sa labas. Naglakad na papasok si Charity at pagpasok niya sa loob, nakita niya ang pagbubulungan ng mga tao na nakatingin sa kanya. Napailing na lang siya dahil alam niyang akala nila mahirap lang siya at naligaw dahil sa kasimplihan ng damit niya. Tingnan mo, may naligaw yata dito. Sasali ba siya sa bidding ng worth millions of paintings ni Miss Charity Walden? Kahit siguro 5,000 hindi niya afford eh. Pero branded naman ang mga damit niya. Kaso akala mo, nasa bahay lang siya no? Malamang, fake yan. Tingnan mo nga, walang dating. Pilit na ngumiti si Charity at pinakalma ang kanyang sarili. Ayaw na niyang patulan pa ang dalawang babae. Kahit narinig niya itong pinagchichismisan siya hanggang sa nagsimula na ang event. Pinagtitinginan pa rin siya ng mga tao nang makitang nakaupo siya sa harapan. Hoy, miss, naligaw ka yata. Auction to, hindi palengke. Oo nga, as if naman na-afford mo magbid ng millions. Wala ako dito para sa bidding. Bakit ka nakaupo dyan? Umalis ka na nga dyan. Kami dapat ang nandyan eh. Napatigil naman sila pareho nang magsimula ng magsalita si Miss Torres sa harapan. Bago natin simulan ng auction, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang likod ng mga napakagandang obra dito sa Brush and Soul Charity Gallery. Oh my God! Nandito si Miss Charity Walden? Makikilala na namin siya? OMG! Ilang taon din niyang tinago ang identity niya sa public. Sa wakas, makikilala na din namin siya. For sure, sobrang ganda niya at sobrang yaman pa. My God, idol na idol ko talaga siya. Balita ko, sobrang yaman daw ng pamilya niya. Oo nga, billionaire ang pamilya nila. May 3 silang kumpanya. At sa pagkakaalam ko, may sarili din silang hospital. I want to introduce our beloved CEO, the heir of the Walden family, the artist behind the beautiful paintings, Miss Charity Walden. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumayo sa harapan nila si Charity. Siya? Siya si Miss Walden? Bakit? May problema ba? Kung meron man, pwede kayong umalis. Siya si Miss Charity Walden. Alam kong na-disappoint kayo sa suot niya ngayon dahil napakasimple lang at walang paghahandang nangyari. Actually, muntik na nga siyang hindi makapunta dahil sa isang napakagandang bagay na kanyang ginawa. Hayaan niyong ibahagi niya sa inyo ang nangyari sa araw niya. Humanga naman ang mga tao nang ikwento niya ang ginawa niyang pagtulong sa bata. Pero hindi iyon ang gustong iparating ni Charity, kundi ang paghanga niya sa batang lalaki na sa murang edad, marunong na mag-isip sa kapakanan ng kanyang pamilya. Nakikita niya ang kanyang sarili sa batang iyon. Nagpalakpakan naman ang lahat at humingi ng tawad ang 2 babae. Dumating naman ang kanyang mga magulang na mas lalong nagpasaya sa lahat dahil isang karangalan na makita ang bilyonaryong pamilyang tulad nila. Isa sa pinakamayamang pamilya sa buong Asia, lalo na sa Pilipinas. Naging successful naman ang event noong araw na yon. Kinabukasan, bumalik si Charity sa tinitirhan ni Junjun para tuparin ang kanyang pangako sa mag-ina. Nagpasalamat din siya kay Roro dahil ang bisikleta nito ang naging dahilan kung bakit nakadalo siya sa event niya. Sabi nga nila, don't just judge the book by its cover. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na piliin natin ang maging mabuting tao lagi at makitungo ng maayos sa kapwa, mahirap man o mayaman. At hanggang dito na lang po ang magandang istorya nating ito.
Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!